Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Napakaliit ng inyong pananalig. Bakit ka nag-aalinlangan? Ang unang hakbang ng isang Kristiyano upang ang lipunan ay maging matapat at marangal ay dapat mula sa pananampalataya. Tumayo po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo Mga minamahal kong kapatid, tayo'y nagtitipon para sa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ating mga pagkukulang.
Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay pananahin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sulupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nagpakilala ang Panginoon kay Elias, hindi sa mga tandang nakagugulat o nakatatakot, kundi sa banayad na tinig. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb, na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkatapos ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Sa ikalawang pagbasa, ipinahahayag ni Apostol San Pablo ang matinding kalungkutan dahil sa hindi paniniwala ng mga Israelita sa katuparan ng pangako ng Diyos sa kanila. Sa kabila ng pagkakita na nila sa maliwanag na tandang siya'y kasama nila. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi
Sasasabihin kong ito sa inyo, matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya ay kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila ay nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya ay maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalarawan sa atin ang paglalaan ni Jesus ng panahon upang makaugnay ang Ama sa pananalangin. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Tuon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niyang mga tao, pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ng mga alon sabagat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig, multo sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig." Sabi niya kay Pedro, "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Saan ba natin mararanasan ang Diyos? Where can we experience God? Where can we experience Jesus? Our readings today, 19th Sunday in Ordinary Time, answers the said question. Where can I find God? Saan ko matatagpuan
saan ko mararanasan, saan ko mararamdaman ang Diyos? First answer, in the silence. We can experience God in silence. In our first reading today from the first book of Kings, si Eliseo ay nagpunta sa bundok Horeb. At doon, inaasahan niyang mararanasan ng Panginoon. Dumating ang malakas na hangin. Wala doon ang Panginoon. Nagkaroon ng matinding apoy. Wala sa apoy ang Panginoon. Nagkaroon ng lindol. Wala sa lindol ang Panginoon. Hanggang sa may banayad na hangin na dumampi sa kanyang muka, at doon sa katahimikan, banayad na hangin, naramdaman ni Eliseo ang Panginoon. Where can we experience God? In silence. You know, many times, like the prophet in our first reading, we expect God na mararanasan natin siya through extraordinary things. Yung parang lindol, yung kagilagilalas, yung may himala, yung magpapakain siya ng 5 tinapay, 2 isda, mapaparami niya, nandun ang Diyos. Yung may bulag makakakita, nandun nga ang Diyos. Yung may patay, muling nabuhay, tunay ngang nandyan ang Diyos. We can experience God through extraordinary circumstances, situations in life. But our first reading today teaches us, even in the ordinary, silent moments of our life, we can experience God. Nakakalungkot lang, maraming Katoliko hindi at home sa silence. Sa loob ng misa, pag nauna kayo sa simbahan at nag-iintay kayo ng pari, hindi pa dumadating, hindi tayo mapalagay na nakatahimik lang at nagdadasal. Mag-i-cellphone yung iba, nakikipaghuntahan, maghahanap ng kakilala, tayo ng tayo, hindi mapakali sa katahimikan. Pagkatapos ng misa, kumakanta pa yung choir, nagkukumahog na. Mauna tayong umalis, bahana. Di pa tapos yung kumanta yung choir, nagtutulakan pa yung iba, mauna na tayo. Wala nang, hindi naman sa wala. Kakaunti na lang ang matitira sa katahimikan para manalangin. Pagkatapos ng komunyon, ito ini-endorso ng ating obispo, pagkatapos ng isang awit, pag di pa tapos magbigay ng komunyon, may katahimikan. Because in silence, we can experience Jesus. Di ba nung tayo yung mga nag-aaral pa, pag tayo gagraduate, merong recollection. Tatandaan niyo po ba yan? O kaya lalayo pa tayo. Pupunta tayong Baguio, o kaya Tagaytay. Anong gagawin? Magre-retreat. At maraming pagkakataon sa recollection o retreat, anong pinagagawa? Silence. Silence is the language of God. Mga minamahal kong kapatid, sana tayo ho, unti-unti, bilang mga Katoliko Kristiyano, if silence is the language of God, may we be at home with silence. Sa loob ng simbahan, may katahimikan. Sana ho kaya natin yan. Meron hong ginagawa sa mga parokya, kapag First Friday, ang tawag natin ay banal na oras. Naririnig niyo po ba yon? Holy hour. Sa mga simbahan sa Pilipinas, hindi matatapos ang holy hour na walang mga binabasa-basa. Dapat maraming binabasa. Dapat tuloy-tuloy ang pagkanta. Ayaw natin lang may patlang. Ayaw natin lang may katahimikan. Pero totoo,
Sa maraming pagkakataon, dapat ang Holy Hour, wala namang binabasa. I-expose ng pari ang Blessed Sacrament, nakaupo ang tao, magdadasal sa harap ng Santissimo sa katahimikan. Malayo pa tayo sa level na ganun. Tutulugan lang tayo ng mga Katoliko niyan. Gusto natin may binabasa, gusto natin may naririnig. Where can we find God? According to our first reading, not in earthquake, not in a strong wind, not in fire, in silence. Second, where can we find God? In our gospel today, we have heard from Saint Matthew, ang mga alagad ay nasa bangka, malakas ang hangin, malakas ang ulan. Baka naka-red, red warning din. May bagyo, malakas ang ulan, malakas ang hangin. Pero nung sinasalubong nila ang hangin at sinasalubong nila ang ulan, nakita nila si Jesus na lumalakad sa tubig. Where can we find God? Where can we experience God? Even in the midst of a storm, you can experience God. Even in the midst of a storm, there is God. Take note, not before the storm, not after the storm, in the midst of the storm. Marami kasing mga Katoliko magdadasal, Lord, sana po mawalan na ako ng problema. Before the storm yan. After the storm yan. Pero ang Diyos ay kasakasama natin kahit sa gitna ng pagsagupa natin sa ulan at sa malakas na hangin. Anong ibig sabihin nun? Kahit na tayo may mga pinagdadaan ng pagsubok, intindihin, mga problema sa buhay, ang Diyos ay kasakasama natin. Kasi hodang lumakad sa tubig, gagawin niya. Makita mo lang ang kanyang presensya. Imposibleng lumakad sa tubig. Sino bang makagagawa ng paglakad sa tubig? Taga-Malolos lang. Pag may bota, kaya. Kahit walang bota, kaya. Pero kidding aside, sino lang may kayang lumakad sa tubig? Si Jesus. Kahit lumakad sa tubig, kahit yung mukhang imposible gagawin, para lang maramdaman ng mga alagad ang kanyang presensya, mawala ang takot at sila ay makalma. Even in the midst of the storm, God is present. Mga minamahal kong kapatid, iba't iba tayo ng mga ulang sinasagupa. Iba't iba ang intensity ng hangin na ating sinasagupa. Ibig sabihin, sa bangka ng ating buhay, iba't ibang alon ang sumasagupa sa atin. Sa dami ng kaharap kong tao, iba't iba din tayo ng mga pinagdadaanan. Iba't iba tayo ng mga pagsubok. Merong sa pera, merong sa relasyon, merong sa asawa, merong sa pag-aaral, merong sa trabaho, merong sa loob ng simbahan. Iba't iba tayo ng hanging sinasagupa. Iba't iba tayo ng mga ulang sinasagupa. But our gospel tells us, even in the midst of the storm, kasi hodang lumakad sa tubig, kahit yung imposible, magiging posible, makalma lang tayo sa ating paglalakbay. Saint Paul, in our second reading today, in his letter to the Romans, kaharap niya mga Jewish Christians. At ang sabi niya, nadidisappoint ako kasi imbis na maniwala kayo, ayaw niyong maniwala. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ni Saint Paul, malinis ang aking budhi. Pero kahit na ang ganda-ganda ng pinapangaral ko, ayaw niyong tanggapin. And even in the midst of that storm, rejection ang tawag doon. Even in the midst of that storm, hindi siya sumuko. Nagpatuloy siyang mangaral
at naging successful ang kanyang mission. Why? Because even in the midst of that difficulty, even in the midst of rejection, even in the midst of his own storm, he recognized Jesus. My dear brothers and sisters, where can we experience God? In the silence, even in the midst of the storm. And third, where can we experience God? Saint Peter has a very beautiful prayer. Hindi mahirap kabisaduhin. Very simple. In fact, you can pray this as many times as possible as you can. Lumakad si Pedro sa tubig. Nawala ang kanyang atensyon kay Jesus. Siya ay lumubog. And listen to his prayer. Hindi theological, hindi mahirap kabisaduhin dahil mahaba. His prayer, very simple. Sagipin ninyo ako, Panginoon. Lord, save me. Where can we find God? When we surrender ourselves. Where can we experience God? When we hit rock bottom. Kapag lubog na tayo at maaalala natin may Panginoon. Kapag walang-wala na tayo at maaalala natin may Diyos. At ang dasal ni Pedro ay dasal natin. Ligtas mo ako. Lubog na ako. Ligtas mo ako. Sa kapahamakan, Lord, save me. Sa mga tao na may hindi malinis na intensyon sa akin, save me. Sa mga tao sa paligid ko na nakaambang lolokohin lang ako, save me. Sa aksidente, save me. Lubog na ako sa utang, save me. At itong maganda sa Panginoon, even you surrender yourself, di ko na po kaya, tulungan mo ko. Anong ginawa ni Jesus? Iniunat ang kanyang kamay at iniahon si Pedro. Iunat nawa ng Diyos ang kanyang kamay at iahon tayo. Kapag sobrang successful natin, kapag wala tayong sakit, kapag maganda ang karir, kapag madami tayong pera, baka hindi natin nakikilala ang Diyos. Pero kapag sablay na ang lahat, kapag wala na ang lahat, yung dasal ni Pedro, kikirot talaga sa puso mo. Lord, save me. Itong nararanasan natin ngayon, mabuksan naman ang isip natin sa mga tao na pagsasamantalahan tayo, papapangukuan tayo ng kung ano-ano, at kukunin lang ang mga meron tayo, iligtas tayo. Alam niyo ko, nung bata pa ako, siguro nung bata din kayo pa, kapag umuulan, natutuwa tayo. Bakit? Malamig. Makakatulog tayo na mahimbing. Di ba ganyan nung araw? Lord, thank you, maulan, malamig, makakatulog ng mahimbing. Fast forward 2026, ang dasal natin, Lord, tumigil na yung ulan, di na ako makatulog. Pagising ko, baha na sa amin. Dati, Lord, thank you, umulan, malamig. Ngayon, Lord, tigil mo na. Ligtas mo kami. Yung dasal ni Pedro, kikirot talaga sa puso mo. Hindi mahaba. Hindi mahirap kabisaduhin.
Pero makaka-relate ka sa dasal niya. Lubog na tayo. Literal, lubog na tayo. And so, Lord, save me. Save us. My dear brothers and sisters, where can we experience God? Madaling tandaan, parang pensyon lang, SSS. Where can we find God? In the silence, even in the midst of the storm, and when we surrender ourselves. Lubog na ako. Lubog na kami. Lord, sagipin mo ako. Amen. Ipapahayag ang pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin nating itugon, Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para kay Papa Leon, ang kahalili ni Pedro, upang sa gitna ng mga unos at pagsubok, patuloy niyang magabayan ang bayan ng Diyos patungo sa ligtas na dalampasigan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga obispo at mga pari, upang patibayin ng mga hamon at daluyong ng buhay ang kanilang pananalig sa tunay na anak ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga bansang nasa kaguluhan at kahirapan, upang kay Kristo nila matagpuan ang kapayapaan at kasaganaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga nag-aalilinlangan at pinanghihinaan ng loob, upang makabalik sila muli sa panatag na pamumuhay na dulot ng pananalig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa atin na kung minsan ay nagkukulang sa pananalig, upang makinig tayo sa tawag ng Panginoon na lumakad ng buong tapang sa ibabaw ng dagat ng buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa isang kaaya-ayang panahon, upang ang ating mga mangingisda at magsasaka ay makapaghanap buhay ng maayos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga kapatid nating yumao, upang ang kanilang pananalig ay maghatid sa kanila sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Sa katahimikan, ilapit natin sa Diyos ating mga pangangailangan. Amang makapangyarihan,
Palakasin mo at patatagin ang aming pananampalataya upang maharap namin ang may kahinahunan at pagtitiwala ang mga dumarating na pagsubok at unos sa aming buhay at makalakad kami kaisa ni Kristo patungo sa ligtas at payapang pampang ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni Santo Domingo, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagiging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa liningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Aawit tayo ng pasasalamat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain kayo't kalingain ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo